Mamatay ka na, Elena. Iyan ang mga salitang dumurog sa aking mundo habang bitbit ko ang mga sangkap para sa ating anniversary dinner. Akala ko, cancer ang pumapatay sa akin. Pero ang asawa ko palang doktor, ang dahan-dahang kumikitil sa aking buhay para sa 5 milyong euro. Pinagtaksilan, nilason, vaminaliit. Ngunit ang aking pagbangon ang magiging pinakamapait mong reseta. Kaya mo bang panoorin ang isang martir na maging maniningil? Huwag kang mainip, Nicole. Konting tiis na lang. Kapag namatay na si Elena, mapapasatin na ang 5 milyong euro na yon. Isang pirasong basura na lang siya na kailangang itapon. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang kaaway, kundi mula sa bibig ng lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng study room, nanigas si Elena. Ang kanyang mga kamay, nabasa pa mula sa paghuhugas ng mga sariwang hipon, ay biglang nanginig. Ang kagalakang nararamdaman niya para sa kanilang ikapitong anibersaryo ay tila isang basong kristal na bumagsak at nagkapira-piraso sa malamig na sahig. Sa kusina, ang kaldero ng sinigang ay masayang kumukulo. Naglalabas ng amoy ng asim at bango na sumisimbolo sana sa init ng isang tahanan. Maingat niyang pinili ang bawat sangkap. Iniisip ang kalusugan ni Adrian, ang asawa niyang pagod mula sa pagliligtas ng mga pasyenteng may cancer. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, ang boses ni Adrian ay tila isang banyaga, malamig, kalkulado, at puno ng kasamaan. Ang asawa niyang doktor, ang kaisa-isang tao na pinagkatiwalaan niya sa kanyang buhay nang malamang meron siyang stage 3 breast cancer, ay siya palang unti-unting humuhukay ng kanyang libingan. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri sa hawak na kangkong at ang mga luntiang dahon ay marahang nalaglag sa sahig. Walang ingay, gaya ng unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na pukpok sa kanyang dibdib. Ang bawat gamot na pinaiinom sa kanya ni Adrian gabi-gabi, ang bawat chemotherapy session na nagpahina sa kanyang katawan at nagpalagas ng kanyang buhok, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan, isang serye ng dahan-dahang paglason upang makuha ang pera ng insurance. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Ang kanyang mga binti ay naging parang jelly. Tila hindi na kayang dalhin ang bigat ng katotohanan ng kanyang nalaman. Napahawak siya sa gilid ng lababo, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa granite na ibabaw hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang maliit na paalala. Nagising siya at hindi ito isang masamang panaginip. Elena, ano bang ginagawa mo dyan? Ang bagal-bagal mong kumilos, para kang pagong na namatayan. Ang boses ni Doña Belen, ang kanyang biyenan, ay pumunit sa katahimikan ng kusina. Pumasok ang matanda na may suot na mamahaling perlas, ang muka ay nakangiwi sa pandidiri habang nakatingin sa talsik ng tubig sa sahig. Kahit kailan talaga, napaka-inutil mo. Buti na lang at matiyaga sa'yo si Adrian, kahit na baog ka at may sakit. Kung ako sa kanya, matagal na kitang pinalaya sa bahay na ito. Pinilit ni Elena na ibuka ang kanyang bibig, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang hikbi na agad niyang kinagat. Yumuko siya, hinayaang takpan ng kanyang manipis na buhok ang namumutlang mukha. Hindi niya maaring ipakita na alam na niya. Hindi ngayon. Pasensya na po, Mama. Malapit na po itong maluto. Mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas, parang isang ibon na nakakulong sa rehas ng kanyang mga tadyang. Lumapit ang matanda at marahas na binuksan ang takip ng kaldero. Ang usok ay humampas sa mukha nito, ngunit imbes na mabusog sa bango,
ay lalo lamang itong nagmaldita. Sinigang na naman. Wala ka na bang ibang alam lutuin? Kaya siguro nangangayat si Adrian dahil sa kapabayaan mo. Tandaan mo, Elena, utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya namin, matagal ka nang nabulok sa ospital. Utang na loob. Ang salitang iyon ang naging tanikala ni Elena sa loob ng 7 taon. Ang akala niyang pagmamahal ay isa lamang palang transaksyon. Ang bawat sentimong ginastos sa kanyang gamot ay galing pala sa kanyang sariling pinaghirapang pera bilang accountant na dahan-dahang kinukurakot ng mag-inang ito sa likod ng kanyang likuran. Ilang sandali pa ay narinig niya ang mga yabag ni Adrian pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila mga hakbang ng isang hatol na kamatayan. Pumasok ang lalaki sa kusina. Suot ang kanyang puting coat na tila sumisimbolo ng kalinisan. Ngunit sa mga mata ni Elena, ang puting tela na iyon ay mantsado na ng dugo ng kanyang pagtataksil. Honey, bakit parang namumutla ka? Malambing na tanong ni Adrian habang lumalapit sa kanya. Inilagay nito ang kamay sa kanyang noo. Isang kilos na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang balat. Uminom ka na ba ng vitamins mo? Kailangan mong magpalakas para sa next session natin bukas. Tumingin si Elena sa mga mata ni Adrian. Ang mga matang minahal niya ng husto. Ang mga matang ipinaglaban niya laban sa lahat. Ngayon, wala na siyang nakitang pag-ibig doon, kundi ang refleksyon ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng lisensya ng pagiging doktor. Inilabas ni Adrian ang isang maliit na puting tableta mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya kasama ang isang basong tubig. Eto, inumin mo na ito para hindi ka masyadong mahilo mamaya, sabi ni Adrian na may kasamang matamis na ngiti. Tiningnan ni Elena ang tableta sa kanyang palad. Alam niyang ito ang lason na tinutukoy ni Adrian sa telepono. Ito ang dahilan kung bakit tila hindi siya gumagaling, kung bakit ang kanyang katawan ay dahan-dahang nauubos. Sa ilalim ng mapait na reseta ng kanyang asawa, ang tanging destinasyon niya ay ang sementeryo. Tinitigan niya ang baso ng tubig at pagkatapos ay ang kanyang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, ang takot sa mga mata ni Elena ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Isinubo niya ang gamot, ngunit sa halip na lunukin, ay mabilis niya itong itinago sa ilalim ng kanyang dila. Salamat, Adrian. Napakabuti mong asawa, mahina niyang sabi, habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng pagkamuhi. Nang tumalikod si Adrian para makipag-usap sa kanyang ina, mabilis na dinura ni Elena ang tableta sa isang tissue at itinago ito sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, ang Elena na martir, ang Elena na sunod-sunuran, ay tuluyan ng namatay kasama ng kanyang tiwala. Ang babaeng nakatayo sa kusinang yon ay isa ng maniningil na naghihintay ng tamang panahon. Habang naghahain siya ng pagkain, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang sobrang nakapatong sa ibabaw ng microwave na naiwan ni Adrian. Bahagyang nakalabas ang isang dulo ng papel. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, hinila niya ito ng bahagya. Habang abala ang mag-ina sa hapagkainan, ang kanyang hininga ay tumigil. Hindi lamang yon basta-bastang insurance document. Ito ay isang pre-signed death certificate na ang tanging kulang na lang ay ang petsa ng kanyang pagpanaw. At sa ilalim ng sobre, may isang litrato, isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, na may parehong mga mata at ngiti ni Adrian, kasama ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas na ang pangalan ay nakasulat sa likod. Nicole. Napahigpit ang hawak ni Elena sa gilid ng mesa. Ang sakit ay tila isang malaking alon na tumama sa kanya, ngunit hindi siya natumba. Isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng lahat. Paano magagawa ng isang taong nangakong magliligtas ng buhay ang pumatay
sa mismong taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ang imahe ng batang lalaki sa litrato at ang pamilyar na ngiti nito ay tila nakapaso sa alaala ni Elena buong gabi. Wala siyang tulog. Sa ilalim ng makapal na kumot, nanatili siyang nakamulat habang pinakikinggan ang mahinang paghilik ni Adrian sa kanyang tabi. Ang lalaking dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan ay isa na ngayong estranghero na nag-aabang sa kanyang huling hininga. Sa loob ng bulsa ng kanyang pantulog ay nakatago pa rin ang maliit na tissue na naglalaman ng tabletang hindi niya nilunok. Isang piping saksi sa kasinungalingang bumabalot sa kanilang pagsasama. Kinaumagahan, tila walang anumang nagbago sa ibabaw ng kanilang perpektong mundo. Pumasok si Adrian sa kwarto na may dalang tray ng almusal. Ang kanyang kangungiti ay napakatamis. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pekeng pag-aalala. Ipinatong niya ang tray sa hita ni Elena at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Kain na, honey. Kailangan mong magpalakas." Malambing na wika ni Adrian, ang tono ay puno ng pag-aaruga na kung titingnan ng iba ay iisiping isa siyang huwarang asawa. "Napakaputla mo na naman. Kung hindi mo lang sana pinipilit na magluto pa kagabi, hindi ka sana nahihirapan ng ganito. Alam mo namang mahina ang katawan mo, di ba? Hayaan mo na lang kasing ang mga katulong ang gumawa niyan. Paano na lang kung mawala ako? Paano ka mabubuhay ng mag-isa?" Ang bawat salita niya ay tila asido na pumapatak sa isipan ni Elena. Ito ang laging ginagawa ni Adrian, ang laging ipaalala sa kanya kung gaano siya kawalang silbi, kung gaano siya kahina, at kung gaano niya kailangan ang kanyang asawa upang mabuhay. Dati, tinatanggap niya ang mga salitang ito bilang patunay ng pagmamahal. Ngayon, nakikita na niya ang tunay na layunin nito, ang sirain ang kanyang kumpiyansa at gawin siyang isang sunod-sunuran at inutil na pasyente. Pilit na ngumiti si Elena at sumubo ng mainit na oatmeal, kahit na ang pakiramdam niya ay tila ngumunguya siya ng bubog. "Salamat, Adrian. Pasensya na kung nagiging pabigat na ako sa inyo ni Mama." "Shh! Huwag mong sabihin yan. Asawa kita. Tungkulin kong alagaan ka hanggang sa dulo." Sagot nito habang hinahalikan ng kanyang noo. Ang haplos ng mga labi nito sa kanyang balat ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong katawan, ngunit pinilit niyang huwag manginig. Habang nag-aayos si Adrian para pumasok sa klinika, napadako ang paningin ni Elena sa isang sulok ng kwarto. Nakapatong doon ang isang inalikabok na plaque mula sa board exam niya bilang Certified Public Accountant. Ginamit lamang itong pabigat upang hindi matumba ang isang sirang lampshade. May panahon na siya ay isang matalinong babae na humahawak ng milyon-milyong pondo para sa malalaking kumpanya. Siya ang nag-ayos ng mga papeles upang maitayo ni Adrian ang una nitong klinika. Ngunit dahil sa tinatawag nilang cancer, unti-unti siyang naging isang anino sa sarili niyang bahay, isang sirang manika na inaasahang mauupo lamang sa isang tabi at maghintay ng kamatayan. Ang mapait na katotohanan ay tila isang punyal na nakabaon sa kanyang lalamunan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras upang bumunot ng patalim. Makalipas ang ilang oras, natagpuan na lamang ni Elena ang kanyang sarili na nakaupo sa loob ng magarang sasakyan ni Adrian. Iginiit ng kanyang asawa na kailangan niyang sumama sa ospital para sa isang biglaang check-up dahil sa kanyang panghihina kagabi. Pagpasok nila sa pasilyo ng pribadong ospital, sinalubong sila ng mga nakangiting nurse at doktor. Bawat isa sa kanila ay yumuyuko at bumabati kay Adrian nang may labis na paggalang. "Good morning, Doc. Ang aga niyo po ngayon na." Bati ng isang head nurse bago bumaling kay Elena nang may halong awa sa mga mata. "Ma'am Elena, ang swerte niyo po talaga kay Doc Adrian. Kahit gaano siya ka-busy, kayo pa rin ang priority niya. Sana all po may ganyang asawa." Pakiramdam ni Elena ay nasasakal siya sa kawalan ng hangin. Nakakulong siya sa isang entablado kung saan lahat ng tao
ay pumapalakpak sa kontrabida nang hindi nila nalalaman. Tumango na lamang siya at matipid na ngumiti habang sa loob-loob niya ay nag-aalab ang pagnanasang isigaw sa buong pasilyo na ang lalaking hinahangaan nila ay isang halimaw na mamamatay tao. Nang makapasok sila sa pribadong opisina ni Adrian, nagpaalam itong lalabas sandali upang kausapin ang isang pasyente sa kabilang kwarto. Naiwang mag-isa si Elena sa malamig na silid. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Habang naghihintay, napansin niya ang isang makapal na folder na bahagyang nakabukas sa ibabaw ng mesa ng kanyang asawa. Dahil sa udyok ng kuryosidad at kaba, lumapit siya ng tahimik. Ang pangalan sa labas ng folder ay Isabella Santos, isang pasyenteng may markang deceased o patay na noong nakaraang buwan. Ngunit nang ibuklat niya ang unang pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kalakip na laboratory graph at bloodwork analysis ay mayroong patient identification number na kabisadong-kabisado niya. Numero niya iyon. Bakit ginagamit ni Adrian ang mga pekeng resulta ng dugo ng isang patay na pasyente at inilalagay sa ilalim ng kanyang identity code? Ano ang malaking pandarayang ginagawa ng asawa niya sa loob ng ospital na ito na labis na nangangailangan ng 5 milyong euro? Bago pa man niya masuri ang mga susunod na pahina, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis siyang lumayo sa mesa at umupo pabalik sa silya ng pasyente. Pumasok si Adrian na may hawak na isang maliit na silver tray. Sa ibabaw nito ay may isang hiringgilya at isang vial ng likidong kulay dilaw. Narinig ni Elena ang matunog na paglalak ni Adrian sa pinto ng opisina. Ang tahimik na pagklik ng kandado ay tila pagsara ng pinto ng isang selda. "Okay, honey, oras na para sa treatment mo." Nakangiting sabi ni Adrian habang dahan-dahang tinatapik ang hiringgilya upang alisin ang mga bula ng hangin. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Tinitigan niya ang karayom na kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. "Adrian, kailangan ba talaga yan? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Medyo masama pa kasi ang pakiramdam ko." Pakiusap niya, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Lumapit si Adrian. Ang kanyang anino ay tumakip kay Elena. Ibinaba nito ang malamig na kamay sa braso ng asawa. Pinipisil ito nang may diin na nagbabadya ng babala. "Kaya nga natin gagawin ito ngayon dahil masama ang pakiramdam mo. Bagong gamot ito mula sa US. Medyo masakit pag pumasok sa ugat pero titiisin mo para sa akin, di ba? Para sa kinabukasan ng mundo natin." Inilapit ni Adrian ang dulo ng karayom sa manipis na balat ni Elena. Ang bawat paghinga ng babae ay nagiging mabigat. Paano siya makakatakas mula sa lason na ito kung ang mismong taong may hawak ng karayom ay hindi tatanggap ng salitang hindi? Habang nararamdaman niya ang matalim na dulo na bumabaon sa kanyang laman, isang luha ng matinding takot at galit ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang mainit at nakakapasong likido ay gumapang sa mga ugat ni Elena. Nag-iwan ng pakiramdam na tila may maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang laman hanggang sa kanyang dibdib. Nakapikit lamang siya, kinakagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang pag-ungol ng sakit. Sa kanyang tabi, tahimik na pinupunasan ni Adrian ang malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang isang malambot na tuwalya. Ang bawat haplos nito ay nagpapabigat sa paghinga ni Elena, hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa labis na pandidiri sa sariling asawa. Hinayaan niyang isipin ni Adrian na ang pagpatak ng kanyang mga luha ay dahil sa sakit ng gamot at hindi dahil sa sakit ng matinding pagtataksil na patuloy nitong isinisiksik sa kanyang katawan. Nang makauwi sila sa kanilang malaking mansyon, agad na inihiga ni Adrian si Elena sa kama. Inaayos nito ang mga unan at kinukumutan siya na parang isang marupok na bata. "Magpahinga ka lang dyan buong maghapon, honey. May biglaang emergency board meeting kami sa ospital kaya kailangan kong umalis agad."
Ipapahatid ko na lang kay Manang ang tanghalian mo. Mabilis at nagmamadaling paalam ni Adrian. Nag-iwan ito ng mabilis na halik sa kanyang pisngi bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hindi nagtagal. Narinig ni Elena ang malakas na boses ng kanyang biyenan mula sa ibaba. Nakikipag-usap sa mga katulong. Tingnan mo nga naman ang babaeng yan. Buhay prinsesa talaga. Pagkatapos magpagastos ng daan-daang libo sa ospital, uuwi lang dito para matulog. Akala mo kung sinong reyna. Bilisan ninyo ang paglilinis dyan. May darating akong mga amiga para magmajong. Ang matinis na reklamo ni Doña Belen ay umalingaw-ngaw hanggang sa ikalawang palapag. Nanatiling nakapikit si Elena at hinintay na tuluyang makalabas ang sasakyan ni Adrian mula sa garahe. Nang maramdaman niyang abala na ang lahat sa ibaba dahil sa mga bisita ng kanyang biyenan, unti-unti siyang bumangon. Nahihilo pa siya at nanginginig ang kanyang mga tuhod dahil sa epekto ng itiniurok sa kanya. Ngunit ang apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib ay mas malakas kaysa sa anumang lason. Hindi siya pwedeng mamatay ng walang laban. Naglakad siya ng nakayapak upang hindi makalikha ng anumang ingay patungo sa study room ni Adrian. Nakasara ito at tanging ang asawa lamang niya ang may hawak ng susi. Ngunit bilang asawa na nag-asikaso ng mga gamit nito sa loob ng 7 taon, alam ni Elena kung saan itinatago ni Adrian ang duplicate na susi sa loob ng isang lumang medical dictionary sa pinakaitaas na estante ng aklatan sa hallway. Nang mabuksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng aircon at ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ni Adrian na nakakapit sa mga leather na upuan. Isinara niya itong muli at nilak mula sa loob. Huminga siya ng malalim. Sa sandaling ito, hindi siya ang mahinang pasyente na may cancer. Siya si Elena, ang dating nangungunang certified public accountant na nakakabasa ng mga kasinungalingan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga numero. Sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer. Maayos at organisado ang lahat, mga reseta, medical journals at mga kontrata ng ospital. Ngunit alam ni Elena na ang mga taong may itinatagong dumi ay hindi ito inilalantad sa unang tingin. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa pinakailalim na drawer ng mahogany na mesa. Nakakandado ito at may combination lock. Pinag-isipan niya kung ano ang maaaring password ng isang taong puno ng pagmamalaki at kasakiman. Sinubukan niya ang anibersaryo nila. Walang nangyari. Sinubukan niya ang birthday ni Adrian. Hindi rin bumukas. Napabuntong hininga siya. Isang numero na lamang ang naisip niya. Ang birthday ng kaisa-isang taong tinitingala ng kanyang asawa. Ipinasok niya ang petsa ng kapanganakan ni Doña Belen. Marahang bumigay ang kandado. Pagbukas ng drawer, hindi mga medical records ang tumambad sa kanya. Isang itim na leather na notebook ang nakapatong sa ibabaw ng mga makakapal na bank statements mula sa isang offshore account. Nanginginig ang mga daliri ni Elena nang buklatin niya ang notebook. Ito ay isang secret ledger, isang palihim na listahan ng mga gastusin na hindi kailanman dumaan sa joint account nilang mag-asawa. Lumakad ang kanyang mga mata sa mga nakasulat na numero at detalye. Ang mga halaga ay hindi daan-daan, kundi milyon-milyong piso. Boutique jewelry, 500,000 piso. International preschool tuition fee para kay AJ, 300,000 piso. Monthly allowance, 200,000 piso. Ngunit ang nakapagpatigil sa pagtibok ng puso ni Elena ay ang pinakamalaking transaksyon na nakasulat sa huling pahina. Isang fully paid na luxury condominium unit sa isa sa pinakamahal na syudad sa bansa. Ang nakapangalan bilang nagmamay-ari ay hindi si Adrian at lalong hindi siya. Nakasulat doon ng malinaw at mariin ang pangalan ng babaeng wawasak sa kanyang buhay, Nicole Imperial. Napaupo si Elena sa sahig, hawak ng mahigpit ang itim na notebook. Ang lahat ng perang ipinagdamot sa kanya ng kanyang biyenan. Ang lahat ng pagsusumikap niyang magtipid
Sa pamamalengke para may maipambayad sa kanyang mga pekeng chemotherapy, ay walang awang nilulustay ng kanyang asawa sa ibang pamilya, habang siya ay inuubos ng pekeng sakit at nagtitiis sa mga pangaral na siya ay isang pabigat. Ang kanyang asawa ay nagtatayo ng palasyo para sa kanyang kabit. Habang tinititigan ang mga resibo, may napansin siyang isang maliit na sobre na nakaipit sa likod ng notebook. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang insurance policy na may logo ng pinakamalaking kumpanya sa Europa. Ito ang 5 milyong euro. Ngunit hindi iyon ang nagpakilabot sa kanya. Sa ilalim ng beneficiary clause, ang buong halaga ay mapupunta kay Adrian kapag siya ay namatay. Ngunit may isang maliit na kondisyon na nakasulat sa pinakaibaba. Ang claim ay maaprubahan lamang kung ang pasyente ay mamamatay sa loob ng 6 na buwan. Napatingin si Elena sa kalendaryo sa ibabaw ng mesa. 5 buwan na ang nakalipas mula ng pirmahan ng patakaran. Ibig sabihin, meron na lamang siyang 30 araw para mabuhay sa plano ng kanyang asawa. Bago pa man siya makabawi sa matinding pagkagulat, napansin niya ang anino ng isang tao mula sa puwang sa ilalim ng pintuan ng study room. Tumigil ang anino sa mismong tapat ng pinto. Ilang sandali pa, nakita niyang unti-unting bumababa ang hawakan ng pinto. Sinusubukan itong buksan mula sa labas. Ang unti-unting pagbaba ng hawakan ng pinto ay nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit ang utak ng isang bihasang accountant ay mabilis na gumana kaysa sa kanyang nag-o-panic na puso. Kahit na nahihilo at nanghihina dahil sa lason na itinurok ni Adrian kanina, naging mabilis ang kanyang mga kamay. Ibinalik niya ang itim na notebook at ang manipis na sobre ng insurance sa loob ng pinakailalim na drawer. Marahan niyang inikot ang mga numero ng combination lock hanggang sa maramdaman niya ang paglapat ng mekanismo nito na nagpapahiwatig na ligtas na itong nakasara. Mula sa labas, narinig niya ang pag-ungol ng inis at ang kalansing ng isang kumpol ng mga susi. Wala nang iba pang may hawak ng master key ng mansyon, kundi ang kanyang biyenan. Bago pa man maipasok ni Doña Belen ang susi sa butas, mabilis na tumayo si Elena at pinihit ang siradura mula sa loob upang buksan ang pinto. Bumulaga sa kanya ang matalim na paningin ng matanda. Ang mga kilay nito ay magkasalubong at ang labi ay nakangiwi sa pamilyar na pandidiri na 7 taon na niyang tinitiis. Sa leeg ni Doña Belen ay kumikinang ang isang makapal na kwintas na brilyante na hindi pa nakikita ni Elena dati. Aba, at anong ginagawa ng isang pabigat na katulad mo sa pribadong opisina ng anak ko? Bulyaw ni Doña Belen, ang matinis nitong boses ay tila manipis na karayom na tumutusok sa tainga ni Elena. Humakbang ang matanda papasok, pinasadahan ng mapanuring tingin ang buong silid na para bang naghahanap ng ebidensya ng pagnanakaw. Huwag mong sabihing pinakikialaman mo ang mga gamit ni Adrian. Wala kang karapatang pumasok dito nang walang paalam. Yumuko si Elena. Inipon ang lahat ng natitirang lakas upang magsuot ng maskara ng isang maamong at takot na manugang. Pasensya na po, Mama. Naghahanap lamang po ako ng malinis na papel at ballpen. Gusto ko po sanang isulat ang mga oras ng pag-inom ko ng gamot para hindi ko makalimutan. Masyado po kasing masama ang pakiramdam ko ngayon. Baka pumalito ako. Isang malamig at mapangutyang tawa ang pinakawalan ng matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang basa na nagkalat sa sahig. Gamot! Kahit ilang libong gamot pa ang ipainom sa'yo ng anak ko. Wala na yang bisa dahil ang totoo, sira na ang katawan mo. Hindi ko maintindihan kung bakit nagtitiyaga pa si Adrian na gumastos ng milyon-milyon para sa isang babaeng hindi man lang makapagbigay sa kanya ng anak. Kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, Elena, sana ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para matapos na ang paghihirap mo. Gihirap ng anak ko. Pabigat ka na nga, nakaharang ka pa sa kinabukasan niya. Ang mga salitang yon ay hindi na bago sa pandinig ni Elena. Dati,
Ang bawat panlalait na ito ay nagiging dahilan ng kanyang pag-iyak sa madaling araw. Humihingi ng tawad sa Diyos dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang magbuntis. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa kumikinang na brilyante sa leeg ng kanyang biyanan, nagbago ang kahulugan ng lahat. Sa gitna ng pangiinsulto ng matanda, nagsimulang magkalkula ang isipan ni Elena. Ang kwintas na iyon, nakita niya ang eksaktong halaga nito sa itim na notebook kanina, 300,000 piso. Ang perang ipinambili sa alahas na yon ay nagmula sa pondong nakalaan sana para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Noong nabubuhay pa ito, ang pondong pinaniwalaan niyang inutang ni Adrian at binabayaran nila buwan-buwan. Wala silang utang na loob. Ninakawan siya ng mag-inang ito ng pera, ng dignidad at ng kalusugan. Sa halip na umiyak, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Elena. Tiningnan niya ang kanyang biyenan ng diretso sa mga mata. Nagpipigil ng isang mapait na ngiti. Hayaan mong isipin nilang mahina siya. Hayaan mong isipin nilang malapit na siyang mamatay. Iyon ang magiging pinakamalaki nilang pagkakamali. Opo, Mama. Pasensya na po sa abala. Lalabas na po ako at magpapahinga sa kwarto. Mahinahong sagot ni Elena. Naglakad siya palabas. Hindi pinansin ang patuloy na pagbubulong ng matanda tungkol sa kanyang pagiging inutil. Pagbalik sa kanyang madilim na silid, isinara niyang maigi ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit buo ang kanyang desisyon. May natitira pa siyang 30 araw bago tuluyang isakatuparan ni Adrian ang plano nitong patayin siya para sa 5 milyong euro. Hindi siya maaring maghintay na lamang sa loob ng mansyong ito na naging selda niya. Binuksan niya ang isang application sa kanyang telepono. Isang family tracking app na mismong si Adrian ang nag-install noong nakaraang taon. Sabi pa ng kanyang asawa noon, kailangan daw iyon para madali siyang matuntun kung sakaling himatayin siya sa labas dahil sa kanyang cancer. Isang napakatamis na kasinungalingan. Ngunit nakalimutan ni Adrian na ang teknolohiya ay walang pinapanigan. Nakikita rin ni Elena kung nasaan ang asawa. Hinintay niyang mag-load ang mapa sa screen. Ayon kay Adrian, mayroon itong emergency board meeting sa ospital. Ngunit nang lumitaw ang kumikinang na pulang tuldok na kumakatawan sa sasakyan ng kanyang asawa, hindi ito nakapwesto sa medical center. Ang lokasyon nito ay nasa isang sikat at eksklusibong recreational park sa kabilang bahagi ng syudad, isang lugar na kilalang tambayan ng mga mayayamang pamilya tuwing hapon. Tiningnan ni Elena ang kanyang sarili sa malaking salamin ng aparador. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay payat, namumutla, at may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa likod ng anyong iyon ay ang puso ng isang inang inagawan ng pagkakataong magkaanak at isang asawang tinrato ng higit pa sa hayop. Inilabas niya mula sa aparador ang isang simpleng sombrero, isang malaking itim na sunglasses, at isang makapal na jacket na matagal na niyang hindi sinusuot. Kung gusto ni Adrian ng palabas, ibibigay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang espiya. At hindi na siya magpapabulag pa sa mga numero at kasinungalingan. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata ang pamilyang ipinagpalit sa kanyang buhay. Dito na lang po, Manong. Salamat. Ang boses ni Elena ay halos isang bulong habang inaabot niya ang bayad sa driver ng taxi. Bumaba siya sa harap ng isang sikat na recreational park, malayo sa marangyang bahagi ng syudad kung saan nakatayo ang kanilang mansyon. Ang sikat ng araw ay masakit sa kanyang balat na naging sensitibo dahil sa mga gamot na ipinipilit sa kanya ni Adrian, ngunit hindi niya alintana ang init. Sa ilalim ng kanyang malaking itim na sunglasses at suot na sombrero, nagmukha siyang isang anino na pilit nagtatago sa gitna ng masayang karamihan. Lumingon-lingon siya hanggang sa makita niya ang pamilyar na puting SUV
Sa isang sulok ng parking lot, iyon ang sasakyan ni Adrian. Ang makintab na bakal nito ay tila nangungutya sa kanya sa ilalim ng tirik na araw. Ang asawa niya, na dapat ay nasa loob ng isang malamig na operating room at nagliligtas ng buhay, ay narito sa isang lugar na puno ng tawanan at mga batang nagtatakbuhan. Naglakad si Elena patungo sa malawak na damuhan. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga bubog. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya kahit na unti-unti na siyang pinapatay ng mga taong mahal niya. Mula sa malayo, sa ilalim ng isang malabay na puno ng nara, nakakita siya ng isang eksena na tila kinuha mula sa isang perpektong patalastas ng pamilya. Doon ay nakaupo si Adrian sa isang picnic blanket. Wala ang kanyang puting coat, wala ang kanyang seryosong mukha bilang isang tinitingalang doktor. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt, tumatawa habang hinahabol ang isang batang lalaki na may hawak na makulay na saranggola. Ang bata ay may mga biloy sa pisngi, ang mismong mga biloy na laging sinasabi ni Adrian na namana nito sa kanyang ama. Sa tabi nila ay isang babaeng nakasuot ng eleganteng floral dress. Ang buhok nito ay mahaba, kumikinang sa ilalim ng araw, at ang kanyang balat ay malusog. Kabaligtaran ng nanunuyot at maputlang anyo ni Elena. Iyon, si Nicole. Nakita ni Elena kung paano kinuha ni Adrian ang isang piraso ng prutas at isinuap ito sa bibig ni Nicole, na sinundan ng isang matamis na halik sa noo. Ang kilos na yon ay puno ng natural na pagmamahal, isang klase ng pag-ibig na hindi kailanman naramdaman ni Elena sa loob ng 7 taon ng kanilang pagsasama. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, na tila may isang kamay na pilit na pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala ng matirang dugo. Ang kanyang mga binti ay nanginig at napahawak siya sa isang sementadong poste upang hindi tuluyang matumba. Ang hangin ay tila naging lason sa kanyang baga. Ang bawat tawa ni Adrian ay parang isang sampal sa kanyang muka, isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na saktan. Habang nakatingin siya sa kanila, naalala ni Elena ang lahat ng gabing lumuluha siya dahil sa sakit ng kanyang katawan, habang si Adrian ay kunwari ay overtime sa ospital. Naalala niya ang mga pagkakataong pinagtitipid siya ni Doña Belen kahit sa pagkain, habang ang perang dapat ay para sa kanyang nutrisyon ay ipinambibili pala ng mga laruan at mamahaling damit para sa pamilyang ito. Papa! Papa! Tingnan mo, ang taas na ng lipad ng saranggola ko. Ang masayang sigaw ng bata ay umabot sa pandinig ni Elena. Aba, ang salitang yon ang pinakamalaking pangarap ni Elena na kailanman ay hindi natupad dahil sa bawat pagkakataong siya ay magbubuntis, mahiwagang nakukunan siya sa ilalim ng pangangalaga ni Adrian. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi siya baog, hindi siya may sakit. Siya ay biktima lamang ng isang masamang balak. Pinanood niya kung paano binuhat ni Adrian ang bata at inikot-ikot sa hangin. Ang tunog ng kanilang halakhak ay humahalo sa huni ng mga ibon. Para kay Adrian, ang pamilyang ito ang kanyang katotohanan, habang si Elena ay isa lamang transaksyon, isang stepping stone para sa 5 milyong euro na magsisiguro ng kinabukasan ng batang iyon. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang luha. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking ang pag-ibig ay kasing pait ng lason. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang kumuha ng mga litrato at video. Ang bawat click ng camera ay tila isang bala na itinatago niya para sa kanyang ganti. Isang matamis na sandali ang nakunan niya, ang pag-abot ni Adrian ng isang maliit na kahon kay Nicole na naglalaman ng isang sing-sing na kasing kinang ng kwintas na suot ni Doña Belen kanina. Nakita niya ang saya sa mukha ni Nicole habang niyayakap nito ang kanyang asawa.
Salamat, Adrian. Malapit na tayong maging tunay na pamilya, di ba? Narinig ni Elena ang boses ni Nicole dahil sa biglang katahimikan ng paligid. Konting tiis na lang, mahal ko. Malapit na siyang mawala. Malapit na tayong maging malaya. Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Ang mga salitang yon ay naging huling pako sa krus na pasan-pasan ni Elena. Tumalikod siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay puno ng bigat, ngunit may kasamang bagong direksyon. Habang papalayo siya sa parke, iniwan niya ang huling bakas ng kanyang pagiging martir sa damuhan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang umalingaw-ngaw na tila isang sumpa na hindi matatakasan. Bakit mo kailangang patayin ang taong nagbigay sa iyo ng lahat? Kung maaari mo naman akong bitawan ng may dangal, nang makasakay siya pabalik sa taxi, ang kanyang mukha ay tila bato. Malamig at walang emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang tableta ng lason na itinago niya kagabi. Alam na niya kung ano ang gagawin. Kung ang kanyang buhay ay may itinakdang petsa ng pagpanaw, sisiguraduhin niyang hindi siya mag-iisang mahuhulog sa hukay. Pagpasok ni Elena sa mansyon, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Tapos na ang mahjong session ng kanyang biyenan at wala nang bakas ng mga bisita nito, maliban sa amoy ng mamahaling pabango na naiwan sa sala. Para siyang multo na naglalakad sa sarili niyang bahay, isang bahay na puno ng mga alaala na ngayon ay naging mga bangungot. Ang bawat sulok na dati ay nagpapaalala sa kanya ng pag-asa ay isa na ngayong malamig na paalala ng malupit na katotohanan. Dumiretso siya sa kusina at doon, nakapatong sa ibabaw ng hapagkainan, ang isang lunch tray na hindi man lang nagalaw. Malamig na ang kanin at nanuyo na ang sabaw ng isda. Hindi siya sinubukan gisingin ng katulong dahil sa mahigpit na bilin ni Doña Belen na huwag istorbuhin ang nag-iinarte. Hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan na kumakalam hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding galit na bumabalot sa kanyang pagkatao. Habang siya ay nagtitiis sa gutom at sakit, ang kanyang asawa ay masayang nagpapakain ng prutas sa bibig ng kanyang kabit. Nang gabing iyon, dumating si Adrian mula sa kanyang emergency board meeting. Pumasok ito sa kwarto na may dalang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang butika. Nakangiti ito, ang mukha ay nagliliwanag dahil sa kasiyahang dulot ng hapon na kasama ang kanyang tunay na pamilya. Honey, kumusta ang pakiramdam mo? Mukhang mas maayos ka na ngayon, malambing na sabi nito habang hinahalikan ang pisngi ni Elena. Isang halik na nag-iwan ng pakiramdam na tila dinapuan siya ng isang malamig at makamandag na ahas. Medyo ayos na, Adrian. Nakapagpahinga ako buong araw. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang emosyon na maaaring maging kahina-hinala. Binuksan ni Adrian ang paper bag at inilabas ang isang bote ng bagong gamot. Ang mga tableta sa loob ay mas malaki at may kulay na madilim na pula, tila mga butil ng dugo. Niresetahan ka ng bago mong oncologist ng mas malakas na gamot. Sabi niya, dahil hindi masyadong epektibo ang mga nauna, kailangan nating dublihin ang dosis para ito sa mabilis mong paggaling. Mabilis na paggaling o mabilis na wakas? Tanong ni Elena sa sarili. Nakatitig siya sa bote. Marahil iyon na ang huling dosis na tatapos sa kanyang buhay sa loob ng 30 araw. Maingat niyang kinuha ang bote mula sa kamay ni Adrian. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Adrian. Hindi ko alam kung paano ako kung wala ka. Malambing niyang wika. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may malamig na ningas sa kanyang mga mata. Isang damdaming hindi napapansin ng kanyang asawa. Bumaba sila para maghapunan. Naghanda ang katulong ng paboritong steak ni Adrian. Habang kumakain sila, tila walang nagbago. Nagkwento si Adrian tungkol sa mga komplikadong kaso sa ospital. Nakikinig si Doña Belen habang abala sa pagbibilang ng kanyang mga panalo sa mahjong kanina. At si Elena ay tahimik na nakaupo,
Pinipilit nguyain ang bawat piraso ng pagkain na parang buhangin sa kanyang bibig. Elena, inumin mo na ang bago mong gamot para hindi mo makalimutan. Paalala ni Adrian sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Inilabas ni Elena ang bote at naglagay ng isang tableta sa kanyang palad. Habang inaabot niya ang baso ng tubig, sinadya niyang ibagsak ang bote ng gamot. Ang mga pulang tableta ay gumulong at nagkalat sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ay nako, ang clumsy mo naman, Elena! Sigaw ni Doña Belen, puno ng iritasyon. Ngunit hindi ang reaksyon ng kanyang biyenan ang pinagmamasdan ni Elena. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Adrian sa isang iglap na wala ang nangiti sa mukha ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay nanlisik at isang ugat ang pumitik sa kanyang noo. Mabilis itong tumayo at halos lumuhod sa sahig upang pulutin ang bawat tableta na para bang ang mga yon ay mga perlas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dahan-dahan! Baka may matapakan ka! Napakamahal ng mga gamot na ito! Mariing sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. May bahid na ito ng galit at pagkabigo. Pasensya na, Adrian. Nanginginig kasi ang mga kamay ko. Paumanhin ni Elena habang sa loob-loob niya ay nagdiriwang. Tama ang kanyang hinala. Ang mga gamot na ito ang susi sa kanyang kamatayan at sa 5 milyong euro ni Adrian. Pagkatapos pulutin ang lahat ng tableta, huminga ng malalim si Adrian at pilit na ibinalik ang ngiti sa kanyang mga labi. Okay lang, honey. Naiintindihan ko. Heto, uminom ka na. Kinuha ni Elena ang tabletang iniabot sa kanya. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian. Adrian, malumanay niyang sabi, ano kaya ang pakiramdam kung ikaw naman ang iinom nito? Natigilan si Adrian. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Para sa'yo yan, Elena. Para sa cancer mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elena. Isang ngiti na puno ng pait at kahulugan. Sinasabi ko lang, bilang isang doktor, siguro alam mo kung ano ang magiging epekto nito kung iinumin ng isang taong malusog, di ba? Nakakamatay ba? Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging mabigat na tila isang malaking bato. Maging si Doña Belen ay napatingin sa kanila, nagtataka sa biglaang pagbabago ng usapan. Ang mukha ni Adrian ay namutla. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bahid ng takot sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot nito. Isinubo niya ang tableta at sa tulong ng tubig, nilunok niya ito sa harap mismo ng 2 taong naghahangad ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang laro. Oras na para sa paniningil. Ngunit ang hindi nila alam, bago siya bumaba para maghapunan, pinalitan na niya ang laman ng bote. Ang mga pulang tableta na ikinalat niya sa sahig at ang isa na kanyang nilunok ay hindi ang lason na galing kay Adrian. Ang mga yon ay mga simpleng bitamina lamang na may parehong kulay na palihim niyang binili kanina sa isang maliit na botika pag-uwi niya mula sa parke. Ang tunay na lason ay nakatago na ngayon sa isang ligtas na lugar, naghihintay na maging ebidensya laban sa kanila. Ang malamig na titig ni Adrian ay nakadikit kay Elena. Habang maghapunan sila, sinusubukan basahin ang anumang bakas ng pagdududa o paghihimagsik sa kanyang mga mata. Ngunit si Elena, ang dating martir na malaya sa pag-iyak, ay naging isang dalubhasa sa pagtatago ng kanyang tunay na damdamin. Sa harap ng 2 naghahangad ng kanyang kamatayan, siya ay naging isang aktor na ginagampanan ang huling bahagi ng kanyang papel, ang maging mahina, ang maging sunod-sunuran, hanggang sa huling sandali. Kinabukasan, gising na si Elena bago pa man tumilaok ang manok. Inilabas niya ang kanyang laptop mula sa nakatagong lugar sa ilalim ng kanyang kama. Ang ilaw ng screen ay tanging nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto.
Ang mga oras na ito, habang si Adrian at Doña Belen ay mahimbing na natutulog, ang kanyang pinakamahalagang sandali para sa paghahanda. Bilang isang CPA, kabisado ni Elena ang bawat sistema ng ospital ni Adrian. Alam niya ang mga loophole, ang mga password, at ang mga daanan ng pera. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, nagtatype ng mga code at numero. Nag-access siya sa mga server ng ospital, hindi upang manira, kundi upang kumuha ng mga kopya ng lahat ng medical records na ginamit ni Adrian upang patayin siya. Mula sa mga pekeng resulta ng laboratorio, hanggang sa mga reseta ng gamot na hindi kailanman niya nilunok, hanggang sa mga bogus na claim sa insurance, ang bawat piraso ay mahalaga. Bawat isa ay isang bahagi ng ebidensya na bubuo sa kanyang kaso. Pagkatapos noon, ginamit naman niya ang kanyang kaalaman sa finance para magsimulang mag-trace ng mga offshore accounts ni Adrian. Ang pera ng insurance, ang mga bayad mula sa kanyang pekeng chemotherapy, at ang mga pondo mula sa mga charity event ng ospital. Lahat ng ito ay nagtatago sa isang serye ng mga accounts sa ibang bansa. Ginawa niya ang lahat para i-flag ang bawat transaksyon, para makita ang mga connections nito sa pangalan ni Nicole Imperial. Ang bawat trace ay patunay na ginamit ni Adrian ang kanyang trabaho bilang doktor para maglunsad ng isang malaking pandaraya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, naramdaman ni Elena ang matinding paghilo at pagkahilo. Sumandal siya sa likod ng upuan na pahawak sa kanyang noo. Ang laso na itinurok sa kanya kahapon ay hindi biro. Ang kanyang katawan ay bumubulong ng pagod, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang sakit. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng totoong paggaling. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tila isang ordinaryong umaga. Ngunit si Elena ay may balak na baguhin ang daloy ng kanilang kwento. Adrian, Mama, mahina niyang sabi na tila nahihirapan siyang huminga. Gusto ko po sanang umuwi muna sa probinsya. Pakiramdam ko po, mas lalo akong nanghihina dito. Gusto ko pong makasama si Nanay. Natigilan si Adrian sa pag-inom ng kape. Tumingin ito sa kanya ng may pagtataka. Sa probinsya? Bakit naman? Mas maayos ang facilities dito. Mas malapit ka sa ospital. Gusto ko lang po sanang balikan ang amoy ng sariwang hangin, Adrian. Baka po kasi... Huminto si Elena at idinagdag ang isang malungkot na ngiti. Baka po ito na ang huling pagkakataon na makita ko si Nanay. Gusto ko po sanang doon matapos ang mga huling araw ko para hindi na po ako maging pabigat sa inyo. Ang mga mata ni Doña Belen ay nanlaki. Bigla itong naging interesado sa usapan. Huling araw. Ibig mong sabihin, sa probinsya mo gustong mamatay. Tumango si Elena. Kung kalooban po ng Diyos, agad na sumiklab ang pag-asa sa mga mata ni Adrian at Doña Belen. Kung mamamatay si Elena sa probinsya, mas kaunting abala, mas kaunting gastos, at mas kaunting issue sa publiko. Walang mga mata na magtatanong, walang mga chismis na kakalat sa syudad. Ang 5 milyong euro ay magiging mas madaling makuha. Nako honey, huwag kang magsalita ng ganyan. Pilit ng ngiti ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Pero kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, hindi kita pipigilan. Kailan mo gustong umalis? Kung maaari po, ngayong hapon na po sana. Sagot ni Elena. Nag-isip sandali si Adrian. Okay, pero may isang kondisyon. Kailangan mong pumirma sa mga papeles na ito bago ka umalis. Emergency medical authorization ito para may kapangyarihan ako na gumawa ng desisyon para sa'yo kung sakaling lumala ang kondisyon mo sa probinsya at kailangan mong ilipat dito sa ospital. Iniabot ni Adrian ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Alam ni Elena na hindi ito simpleng medical authorization. Marahil ay isang waiver ito ng lahat ng kanyang karapatan. O kaya naman ay isang permiso para sa mga final procedures na magtatapos sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya maaaring tumanggi.
Hindi pa ito ang tamang oras. Kinuha niya ang bolpen at pinirmahan ang bawat pahina nang walang pag-aalangan, na para bang isa siyang walang muwang na pasyente na nagtitiwala sa kanyang doktor. Ang kanyang ngiti ay payapa, ngunit ang kanyang puso ay naglalaman ng isang naglalagablab na apoy. Nang matapos siya, ngumiti si Adrian at hinalikan siya sa noo. "Sige, mag-impake ka na. Tatawagan ko na ang driver para maihatid ka sa probinsya. Mag-ingat ka doon, honey. At magpahinga ka ng mabuti." "Salamat, Adrian. Magpapahinga ako ng mabuti. At sa wakas, makapagpapagaling na rin ako," mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang asawa na umalis na sa dining area na may ngiti sa mga labi. Alam ni Adrian at ni Doña Belen na sa kanilang pananaw, ang pag-alis ni Elena ay ang huling hakbang patungo sa kanyang libingan at sa kanilang kayamanan. Ngunit ang hindi nila alam, hindi siya papunta sa kanyang kamatayan. Si Elena ay papunta sa kanyang muling pagsilang. Ang probinsya, ang lugar na akala nila ay magiging huling hantungan niya. Ang siyang magiging huling kabanata ng kanyang pagiging martir. At pagkatapos noon, sisimulan na niya ang kanyang paghihiganti. Habang nag-iimpake, naramdaman ni Elena ang kanyang katawan na nanghihina at nanginginig. Ang huling turok ni Adrian ay talagang malakas. Ang kanyang mga mata ay lumabo at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Kailangan na niya talagang umalis. Kailangan na niyang makapunta sa kandungan ng kanyang ina bago pa man tuluyang magwagi ang lason ni Adrian. Sana, sa susunod na pagpikit ko ng mga mata, hindi na ang mukha ni Adrian ang makikita ko, kundi ang ngiti ni nanay. Iyan ang tanging panalangin ni Elena habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa marangyang syudad na naging kulungan niya sa loob ng 7 taon. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila isang hakbang palayo sa lason at panlilinlang. Nakasandal siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga matatayog na gusali na unti-unting napapalitan ng mga luntiang palayan at mga puno ng niyog. Ngunit sa likod ng magandang tanawin, ang kanyang katawan ay nakikipaglaban sa isang tahimik na digmaan. Ramdam ni Elena ang bawat tibok ng kanyang puso, mabagal, mabigat, at tila pagod na pagod. Ang epekto ng huling turok ni Adrian ay tila isang malapot na putik na dumadaloy sa kanyang mga ugat, pinapabigat ang kanyang mga pilik mata at pinapatuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay paminsan-minsang lumalabo at ang bawat yanig ng sasakyan ay nagdudulot ng matinding pagbaligtad ng kanyang sikmura. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang kanyang dibdib, sinusubukang kumuha ng sapat na hangin habang ang pawis ay patuloy na namumuo sa kanyang maputlang noo. Makalipas ang ilang oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ito ang tahanan ni Nanay Rosa. Ang amoy ng basang lupa, matapos ang ambon at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kalamansi ay sumalubong sa kanya. Mga amoy na nagpapaalala sa kanya ng panahon noong siya ay isang batang puno ng pangarap, bago pa man siya naging biktima ng isang halimaw na doktor. Dahan-dahang bumaba si Elena. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, tila mga manipis na kawayan na kukurap-kurap sa ilalim ng bigat ng kanyang katawan. Nakita niya si Nanay Rosa sa beranda, abala sa pag-aayos ng mga halamang gamot. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon mula nang huli silang magkita, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng liwanag. Nang makita ni Nanay Rosa ang kanyang anak, nabitiwan nito ang hawak na paso. Walang salita, walang tunog, ngunit ang gulat at hapdi sa mukha ng ina ay sapat na upang durugin ang natitirang lakas ni Elena. "Elena? Anak?" Ang boses ni Nanay Rosa ay nanginginig, puno ng hindi maipaliwanag na takot. Humakbang si Elena patungo sa kanyang ina, ngunit ang bawat galaw
ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala. Nang maabot niya ang kamay ng ina, ginawa niya ang tradisyonal na pagmamano, ngunit ang kanyang noo ay tila naging kasing lamig ng yelo. Nanay, andito na po ako. Mahinang hikbi ni Elena. Ang amoy ni Nanay Rosa, amoy ng pulbos, araw, at wagas na pagmamahal ay tila isang kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Sa bisig ng kanyang ina, naramdaman niya ang kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Dito, hindi siya ang pasyenteng kailangang mamatay para sa insurance. Dito, siya ay ang mahal na anak na kailangang mabuhay. Ngunit ang katahimikan ng kanilang muling pagkikita ay agad na naputol nang mapansin ni Nanay Rosa ang nangingitim na pasa sa braso ni Elena, ang bakas ng huling karayom ni Adrian. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit tila ikaw ay isang aninon na lamang ng dati mong sarili? Ang sabi ni Adrian sa telepono, maayos ang kalagayan mo. Tanong ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mukha ni Elena. Hindi nakasagot si Elena. Ang lalamunan niya ay tila sinarado ng isang malaking bukol ng emosyon. Gusto niyang isigaw ang lahat. Ang pagtataksil, ang lason, ang bata sa litrato. Ngunit ang kanyang katawan ay wala nang ibibigay na lakas. Ang mundo ay nagsimulang umikot ng marahas. Ang mga tinig sa paligid ay naging malabo. Tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Nay, ang gamot? Huwag niyo po akong hahayaang uminom ng hindi na natapos ni Elena ang kanyang sasabihin. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nagdilim. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. At ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak patungo sa matigas na sahig ng beranda. Narinig na lamang niya ang matinding pagsigaw ng kanyang ina, isang tunog ng desperasyon na bumasag sa katahimikan ng hapon. Sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung ang laso ni Adrian ay tuluyan ng nagtagumpay bago pa man siya makapagsimula ng kanyang paniningil? Ang katawan ni Elena ay nakahandusay sa bisig ni Nanay Rosa. Walang malay, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nag-iiwan ng isang madilim na anino sa kanilang muling pagkikita. Huwag kang bibitiw, anak. Nandito na si Nanay. Hindi kita pababayaan. Ang malambot at mainit na boses ni Nanay Rosa, ang unang bagay na bumasag sa kadilimang bumabalot sa kamalayan ni Elena. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi ang maputing kisame ng ospital ang kanyang nakita, kundi ang mga luma at maitim na tulyapis ng bubong na gawa sa nipa. Ang hangin ay hindi na amoy gamot at kamatayan, kundi puno ng halimuyak ng pinakuluang luya, sariwang kalamansi, at ang pamilyar na amoy ng lana na ginagamit ni Nanay Rosa sa paghihilot. Naramdaman ni Elena ang matinding bigat sa kanyang buong katawan. Ang bawat kalamnan niya ay tila binubugbog, at ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na parang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming buwan. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang uri ng init na dumadaloy sa kanyang balat. Ang init ng mga kamay ng kanyang ina na kasalukuyang nagpapunas ng maligamgam na tubig sa kanyang mga braso at binti. Nay! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Elena, isang paos at basag na tinig na halos hindi marinig. Hush, Elena. Magpahinga ka muna. Huwag kang magsalita. Bulong ni Nanay Rosa habang maingat na itinataas ang ulo ni Elena upang painumin siya ng mainit na tsaa ng luya at tanglad. Ang mainit na likido ay dahan-dahang dinaloy sa kanyang tuyong lalamunan, nagbibigay ng panandaliang ginhawa sa hapdi na nararamdaman niya sa loob. Sa loob ng 3 araw, si Elena ay pabalik-balik sa pagkawala ng malay. Sa kanyang mga panaginip, hinahabol siya ni Adrian na may hawak na higanteng hiringgilya habang si Doña Belen ay tumatawa sa isang sulok. Nagigising siyang pawis na pawis. Nanginginig ang buong katawan
dahil sa withdrawal effect ng mga kemikal na itinurok sa kanya. Sa bawat pagkakataong yon, si Nanay Rosa ay hindi umaalis sa kanyang tabi. Ang matanda ay walang sawang naglalagay ng mga dahon ng suha sa kanyang noo at nagpapakulo ng mga halamang gamot na pilit na naglalabas ng lason sa kanyang sistema. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa bintana, nagising si Elena na may mas malinaw na isipan. Nakita niya si Nanay Rosa na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan, abala sa pagtatahi ng isang lumang kumot. Ngunit ang mga mata nito ay namumula at pagod na pagod. "Nay, kailangan niyo ring magpahinga," mahinang sabi ni Elena. Nabitawan ni Nanay Rosa ang kanyang tahiin at agad na hinawakan ang kamay ng anak. "Salamat sa Diyos. Gising ka na ng maayos. Elena, anong nangyari sa'yo sa Maynila? Bakit ang mga pasa mo sa braso ay tila nabulok? At bakit ang dugo mo, nang kumuha tayo ng sample sa tulong ng nurse dito sa baryo, ay punong-puno ng kemikal na hindi ko maintindihan?" Napatingin si Elena sa kanyang mga braso. Ang mga nangingitim na pasa ay unti-unti nang naglalaho, ngunit ang pilat ng pagtataksil ay mananatiling nakaukit sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang amoy ng probinsya na tila nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. "Nay, nilalason ako ni Adrian." Ang pag-amin ni Elena ay tila isang mabigat na batong nahulog sa tahimik na silid. "Gusto niya akong mamatay para makuha ang 5 milyong euro sa insurance ko. Mayroon siyang ibang pamilya, Nay. May anak siya sa ibang babae." Ang katahimikan ni Nanay Rosa ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Nakita ni Elena ang panginginig ng mga labi ng kanyang ina at ang galit na kumislap sa mga mata nito. Isang galit ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Marahang niyakap ni Nanay Rosa si Elena. Ang kanyang mga hikbi ay naging musika ng pakikiramay. "Hayop siya. Akala ko ay inaalagaan ka niya dahil mahal ka niya." Ang sabi niya, "Ang mga gamot na yon ang magliligtas sa'yo." Hagulgol ni Nanay Rosa. "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi na ako ang dating Elena na martir. Kaya ako umuwi dito, hindi lang para magpagaling, kundi para maghanda." Matigas na sabi ni Elena. Sa mga sumunod na linggo, ang probinsya ay naging kuta ni Elena. Habang ang kanyang katawan ay lumalakas dahil sa mga sariwang gulay, isda mula sa dagat, at ang kalinga ni Nanay Rosa, ang kanyang isipan naman ay bumabalik sa pagiging matalas. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang lumang laptop. Sa gabi, habang ang huni ng mga kuliglig ang tanging naririnig, ini-encode niya ang bawat dokumentong nakuha niya mula sa study room ni Adrian. Isang araw, habang tinutulungan niya si Nanay Rosa na ayusin ang mga resibo ng kanilang maliit na kooperatiba sa baryo, nakita ni Elena ang isang pamilyar na pangalan sa listahan ng mga supplier ng medisina sa kalapit na bayan. Isang kumpanya na pagmamay-ari ng isa sa mga kasosyo ni Adrian sa ospital. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. May malaking anomalya sa pagpapadala ng mga gamot na paso na ang petsa sa mga maliliit na klinika sa probinsya. Ngunit ang katahimikan ng kanyang paggaling ay biglang nabulabog ng isang gabi. Habang kumakain sila ng hapunan, may kumatok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang pamilyar na katok ng mga kapitbahay. Ito ay isang mabilis, awtoritanyong katok na tila nagdadala ng masamang balita. Nang buksan ni Nanay Rosa ang pinto, tumambad ang isang lalaking nakabarong. May hawak na isang legal na dokumento. "Magandang gabi po. Hinahanap ko po si Mrs. Elena Villarreal. Mayroon po kaming emergency medical re-evaluation order na nilagdaan ng kanyang asawa, si Dr. Adrian Villarreal. Kailangan po naming ibalik si Ma'am Elena sa Maynila sa lalong madaling panahon dahil ayon sa report, ang kanyang kondisyon ay kritikal at nangangailangan ng agarang operasyon." Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Alam ni Adrian na hindi siya namatay. At ngayon, gagamitin nito ang batas at ang kanyang lisensya bilang doktor upang kaladkarin siya pabalik sa impyerno.
Ang bawat salita ng lalaking nasa harap ng kanilang pintuan ay tila isang hatol na nais pumatay sa katahimikang matagal na pinaghirapan ni Elena. Sa loob ng ilang linggo, ang tunog ng hangin sa mga puno ng niyog at ang banayad na agos ng tubig sa sapa ang naging musika ng kanyang paggaling. Ngunit ngayon, ang malakas at autoritanyong tinig ng kinatawan ni Adrian ay tila isang marahas na bagyong nagbabadyang sumira sa kanyang binuong kuta. Naniga si Nanay Rosa sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang duster. Kritikal! Maayos na ang anak ko. Tingnan niyo siya. Nakatayo na siya at nakakakain ng tama. Wala siyang kailangang operasyon. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa galit at takot. Dahan-dahang tumayo si Elena mula sa kanyang kinauupuan sa hapagkainan. Hindi siya nagmadali. Ang bawat kilos niya ay may kasamang bigat at dangal na wala noong siya ay nakakulong pa sa Maynila. Hindi na siya ang babaeng namumutla at tila laging hihimatayin. Bagaman payat pa rin, mayroon ng liwanag sa kanyang mga mata at kulay sa kanyang mga pisngi dahil sa mga sariwang pagkain at pagmamahal ni Nanay Rosa. Lumapit siya sa pinto at kinuha ang dokumento mula sa lalaki. Binasa niya ito ng mabilis. Ang kanyang matalas na isipan bilang accountant ay agad na nakakita ng mga butas. Emergency Medical Re-Evaluation Order, nilagdaan ni Dr. Adrian Villarreal bilang asawa at attending physician. Pagbasa niya ng malakas, ang kanyang tono ay walang kahit anong takot. Tumingin siya ng diretso sa lalaki. Sabihin mo sa asawa ko, hindi ako babalik. At sabihin mo rin sa kanya, bilang isang accountant, alam ko na ang pirma niya sa dokumentong ito ay walang bisa dito sa probinsya dahil hindi siya ang lisensyadong doktor na tumingin sa akin itong mga huling linggo. Ngunit ma'am, may utos po ang korte, pagtatangka ng lalaki. Ang utos na yan ay nakabase sa maling impormasyon. Isang baritono at matatag na boses ang sumabat mula sa bakuran. Lumingon silang lahat at nakita ang isang lalaking nakaasul na polo, may dalang leather na bag. Iyon si Attorney Marco, ang kababata ni Elena, na ngayon ay isa ng tinitingalang abogado sa kanilang bayan. Kanina pa siya hinihintay ni Elena para sa kanilang huling paghahanda. Attorney Marco, bati ni Elena nang may maliit na ngiti. Lumapit si Marco at iniabot ang kanyang card sa kinatawan ni Adrian. Ako ang legal counsel ni Mrs. Villarreal. Mayroon kaming hawak na counter affidavit mula sa local health officer ng bayang ito na nagpapatunay na si Elena ay nasa mabuting kalagayan at hindi nangangailangan ng anumang operasyon. Kung pipilitin niyo siyang isama, maaari namin kayong sampahan ng kasong kidnapping at harassment. At pakisabi na rin kay Dr. Villarreal na ang paggamit ng kanyang posisyon para manipulahin ang medical status ng kanyang asawa ay isang malalang paglabag sa medical ethics na maaari naming i-report sa PRC. Walang nagawa ang lalaki kundi ang tumalikod at mabilis na umalis. Dala ang kabiguan na ibalita kay Adrian. Pagkasara ng pinto, napaupo si Nanay Rosa sa silya, humihinga ng malalim habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Salamat, Marco. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi ni Nanay Rosa. Walang anuman po, Nay Rosa. Protektado si Elena dito, sagot ni Marco bago bumaling sa kanyang kaibigan. Elena, nakuha ko na ang mga files na hiningi mo. Tama ang hinala mo. Ang kumpanya ng gamot na nagsusupply sa ospital ni Adrian ay sangkot sa isang malaking money laundering scheme. Ang mga gamot na itinuturok nila sa mga pasyenteng charity ay mga overpriced at minsan ay paso na ang petsa. Pero sinisingil nila ang gobyerno ng buo. Tumango si Elena. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa ibabaw ng kanyang laptop. Ito ang kailangan ko, Marco. Hindi lang ang buhay ko ang sinira niya, kundi ang tiwala ng maraming tao na umaasa sa kanya bilang doktor. Ipaparamdam ko sa kanya kung paano mawalan ng lahat
nang pinahahalagahan niya ang kanyang lisensya, ang kanyang pera, at ang kanyang dangal. Buong gabi, nagtrabaho si Elena kasama si Marco. Ginamit niya ang kanyang galing sa forensic accounting upang pagdugtong-dugtungin ang mga ebidensya. Ang bawat numero sa kanyang screen ay tila isang sundalo sa kanyang hukbo na handang sumugod. Nakita niya ang koneksyon. Ang perang kinukurakot ni Adrian sa ospital ay siya ring ipinambabayad sa luxury condo ni Nicole at sa mga luho ni Doña Belen. Sa gitna ng kanilang pagtatrabaho, biglang tumunog ang telepono ni Elena. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Nagkatinginan sila ni Marco bago niya ito sinagot at inilagay sa speaker. "Hello?" Mahinang sabi ni Elena. "Elena? Akala mo ba ay makakatakas ka na dahil lang nandoon ka sa kasukalan ng probinsya?" Isang matinis at mapang-asar na boses ang bumalot sa silid. Si Nicole iyon. Narinig ni Elena ang mahinang tawa ng babae sa kabilang linya. "Masyado kang kampante. Akala mo ba ay mahal ka pa rin ni Adrian kaya kanya gustong pabalikin? Gusto ka lang niyang matapos na para makuha na namin ang perang nararapat para sa amin. Isang basura ka lang na nakaharang sa pamilya namin. Mamatay ka na sana doon kasama ng nanay mong hampas lupa." Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay sa tindi ng galit, ngunit hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay nanatiling kasing lamig ng gabi. "Nicole," tawag ni Elena. Ang bawat titik ay may kasamang talim. "Salamat sa tawag mo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, ang bawat alahas na suot mo at ang bawat pader ng kondo na tinitirhan mo ay pag-aari ko. At sisiguraduhin ko na bago matapos ang buwang ito, ikaw at ang pamilya mo ay matutulog sa kalsada na walang kahit isang kusing." "Anong sabi mo?" Bago pa makasagot si Nicole, pinatay na ni Elena ang tawag. Nanatiling tahimik ang silid, tanging ang huni ng mga kuliglig sa labas ang naririnig. Tumingin si Elena kay Marco at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang determinasyong hindi pa nakikita ng sinuman. "Marco?" sabi ni Elena. Ang boses ay matatag. "Simulan na natin ang pag-freeze sa mga accounts niya. Ngayon din." "Isang huling pagkakataon na maging tanga sa harap mo, Adrian. Iyan ang ibibigay ko sa'yo bago ko tuluyang sarhan ang pinto ng impyernong binuo mo." Ang boses ni Elena ay halos isang bulong habang nakatingin siya sa madilim na karagatan mula sa bintana ng kanilang bahay sa probinsya. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang apoy na hindi kayang palamigin ng kahit anong hangin. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang liwanag nito ay nagpapakita ng numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Sa tabi niya, tahimik na nagmamasid si Attorney Marco. Ang bawat dokumento, bawat piraso ng ebidensya ng money laundering at medical fraud ay maayos nang nakasalansan sa loob ng isang itim na bag. Ang lahat ay handa na. Ang kulang na lang ay ang mismong biktima na lalapit sa bitag. "Sigurado ka na ba dito, Elena? Kapag tinawagan mo siya, wala na itong balikan." Paalala ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala para sa kaligtasan ng kaibigan. Tumango si Elena. "Ang kasakiman ni Adrian ang kanyang pinakamalaking kahinaan, Marco. Alam ko kung paano siya mag-isip. Hindi niya matitiis ang amoy ng pera, kahit na alam niyang delikado." Huminga ng malalim si Elena at pinindot ang call button. Ilang sandali ng matinding katahimikan ang bumalot sa silid bago marinig ang pag-click ng pagsagot sa kabilang linya. Ang bawat tibok ng puso ni Elena ay tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. "Hello, Elena? Bakit ka napatawag?" Ang boses ni Adrian ay puno ng pagkairita at pagmamadali. Narinig ni Elena ang ingay ng isang marangyang party sa background, mga kalansing ng baso, tawanan ng mga mayayaman, at ang mahinang tugtog ng violin. Marahil ay kasama nito si Nicole,
Ipinagdiriwang ang buhay na ninakaw nila sa kanya. Pinilit ni Elena na gawing mahina at nanginginig ang kanyang boses. Adrian, hindi ko na kaya. Masyado na akong nanghihina. Sabi ng doktor dito, baka hindi ko na maabutan ng bukas. Isang serye ng pilit na ubo ang pinakawalan niya. Sapat na upang magmukhang seryoso ang kanyang kalagayan. Naramdaman ni Elena ang biglang pagbabago sa tono ni Adrian. Naging tahimik ang kabilang linya. Tila lumayo ito sa karamihan upang makinig ng mabuti. Ano? Anong sinasabi mo? Di ba sabi mo maayos ka na dyan? Nagkunwari lang ako, Adrian. Ayaw ko lang kayong mag-alala ni Mama. Pero may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo bago ako mawala. Isang bagay na hindi ko kailanman naisulat sa mga records ng klinika mo. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hiling. Anong tungkol saan? Mabilis na tanong ni Adrian. Ang tono niya ay halatang interesado na ngayon. Meron akong itinagong hiwalay na account. Pera ito mula sa inheritance ng mga magulang ko at sa mga bonuses ko noong nasa auditing firm pa ako. Inipon ko yon para sa future ng magiging anak natin. Aabot iyon sa 2 milyong euro. Nakatago ang access codes at passwords sa loob ng lumang baul ni nanay dito sa probinsya. Gusto kong ikaw ang makakuha noon, Adrian, para makapagsimula ka ng bagong buhay. Kahit wala na ako. Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat na upang malaman ni Elena na kumagat na si Adrian sa pain. 2 milyong euro. Bukod pa sa 5 milyong euro ng insurance para sa isang lalaking sakim sa kapangyarihan at karangyaan, ang halagang yun ay hindi kayang talikuran. Elena, bakit ngayon mo lang sinabi iyan? Ang boses ni Adrian ay naging malambing, ngunit may bahid ng pagmamadali. Sige, huwag kang mag-alala. Pupunta ako dyan. Tayo dyan. Ngayong gabi rin ay bibiyahe ako. Huwag kang bibitiw. Okay? Darating ako para sa'yo at para sa pangarap natin. Salamat, Adrian. Maghihintay ako, sabi ni Elena bago tuluyang patayin ang tawag. Agad na binitawan ni Elena ang telepono na tila ba nakapaso ito sa kanyang kamay. Napasandal siya sa pader, humihinga ng malalim habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang likod. Ang bawat salita ng pagmamahal na narinig niya mula kay Adrian ay tila asidong sumisira sa kanyang pandinig. Kailan siya darating? Tanong ni Marco. Ngayong gabi, ang kasakiman niya ang magdadala sa kanya dito sa loob ng 4 na oras, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa tanging ilaw sa kalsada. Pumunta si Elena sa silid ni Nanay Rosa. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng mga kandila sa harap ng altar. Hindi alam ni Nanay Rosa ang buong detalye ng plano, ngunit alam niyang may malaking mangyayari. Nay, darating si Adrian. Huwag po kayong matatakot. Ano man ang marinig niyo mamaya, manatili lang kayo sa kwarto niyo. Pili ni Elena habang hinahaplos ang kulubot na kamay ng ina. Mag-iingat ka, anak. Ang mga taong nasusukol ay parang hayop na mas lalong nagiging mabagsik. Babala ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-aalala. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay tila naging mabigat at nakakasakal. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ang maririnig. Nakaupo si Elena sa sala. Ang tanging ilaw ay ang maliit na lampara sa ibabaw ng lamesa. Sa kanyang harap ay ang itim na notebook at ang laptop na handa nang magpadala ng lahat ng ebidensya sa National Bureau of Investigation sa isang klik lamang. Maya-maya, ang tunog ng isang sasakyang humaharurot ay bumasag sa katahimikan. Nakita ni Elena ang liwanag ng headlights na tumama sa bintana ng kanilang bahay. Ang puting SUV ni Adrian ay huminto sa harap ng kanilang gate, ngunit hindi nag-iisa si Adrian. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nakita ni Elena ang pagbaba ng 2 lalaking naka-uniforme ng nurse, ngunit ang kanilang mga kilos ay mas malapit sa mga bodyguard o tauhan na nakahandang gumamit ng dahas. At sa likod nila,
Bumaba si Adrian. Hawak ang kanyang medical bag. Ang mukha ay puno ng isang mapait at nakakatakot na ngangiti. Naramdaman ni Elena ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. Hindi lang basta pagbisita ang pakay ni Adrian, dala nito ang kanyang sariling medical team upang siguraduhin na ang huling hininga ni Elena ay mangyayari sa gabi ring ito bago pa man siya makapagsalita sa sinuman tungkol sa itinatagong pera. Ang tunog ng mga yabag sa hagdan ng kahoy ay tila bawat segundo ng orasan na bumibilang patungo sa isang madugong pagtatapos. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng bahay, isang malamig na bulong ang lumabas sa mga labi ni Elena. "Welcome to your final prescription, Adrian." "Nandito na ako, Elena. Huwag kang matakot. Tapos na ang paghihirap mo." Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala. Tila isang malamyos na musika na may nakatagong lason. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig na gawa sa nara ay naglilikha ng mahinang tunog ng nagrereklamong kahoy na tila nagbababala sa pagpasok ng isang traidor. Sa likuran niya, ang dalawang lalaking nakauniforme ng nurse ay nanatiling nakatayo sa may pintuan. Ang kanilang mga balikat ay malapad at ang mga mukha ay walang emosyon, tila mga bantay sa isang libingan. Dahan-dahang liningon ni Elena ang kanyang asawa. Nakaupo siya sa hapagkainan, sa harap ng isang simpleng pagkaing kanyang inihanda. Ang tanging liwanag mula sa lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha. Itinatago ang talim sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang lumang duster na puti, dahilan upang magmukha siyang isang anino ng babaeng dati ay punong-puno ng buhay. "Adrian, dumating ka," mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay tila manipis na sinulid na malapit ng maputol. "Akala ko ay hindi mo na ako aabutan." Lumapit si Adrian at ibinaba ang kanyang itim na medical bag sa ibabaw ng mesa, sa tabi mismo ng mangkok ng mainit na sinigang. Ang amoy ng asim ng sampalok ay humalo sa amoy ng alkohol at kemikal na dala ni Adrian. Hinawakan ni Adrian ang kamay ni Elena, malamig, nanginginig, at tila walang buhay. Ngunit sa ilalim ng haplos na yon, naramdaman ni Elena ang pandidiri na tila may uod na gumagapang sa kanyang balat. "Hindi kita pwedeng pabayaan, lalo na't nalaman ko ang tungkol sa account na sinasabi mo." Bulong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman habang pinalilibot ang paningin sa paligid ng lumang bahay. "Nasaan ang baul ni Nanay Rosa, Elena? Kailangan nating ayusin ang mga papeles na yon bago tayo bumalik sa Maynila. Para na rin sa ikabubuti mo, para hindi ka na nag-aalala sa pera." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. "Kain muna tayo, Adrian. Pinagluto kita ng paborito mo, gaya ng luto ko nung anibersaryo natin. Ang gabing sinabi mong, ako ay isang basurang kailangang itapon." Natigilan si Adrian. Ang kanyang hawak sa kamay ni Elena ay biglang humigpit, sapat na upang makaramdam ang babae ng hapdi. Ang hangin sa loob ng maliit na kusina ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang katahimikan ay binalot ng tunog ng mabilis na paghinga ni Adrian. Anong sinasabi mo, Elena? Mukhang malala na ang epekto ng sakit sa isip mo. Nag-hallucinate ka na." Pilit na tawa ni Adrian, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumingon sa mga nurse na nasa likuran niya, nagbibigay ng isang tahimik na senyales. "Alam ko ang tungkol kay Nicole, Adrian. Alam ko ang tungkol kay AJ. At alam ko na ang bawat turok na ibinibigay mo sa akin ay hindi para sa cancer, kundi para sa 5 milyong euro." Bawat salita ni Elena ay tila isang patak ng malamig na tubig sa nagbabagang bakal. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinatong sa mesa. Ang screen ay nagpapakita ng litrato ni Adrian na karga ang kanyang anak sa parke. Ang maskara ni Adrian bilang isang mapagmahal na asawa ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Marahas niyang binitawan ang kamay ni Elena.
at tumayo ng tuwid. Kung ganoon, alam mo na pala ang lahat. Ang boses ni Adrian ay naging malalim at puno ng banta. Sayang. Maari ka sanang namatay ng payapa, Elena. Maari ka sanang natulog ng mahimbing nang hindi nararamdaman ang sakit ng pagtataksil. Pero pinili mong maging matalino sa maling pagkakataon. Binuksan ni Adrian ang kanyang medical bag at inilabas ang isang pamilyar na hiringgilya. Ang likidong nasa loob nito ay kulay dilaw. Tila nagniningning sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampara. Ang bawat pagpitik ni Adrian sa karayom upang alisin ang hangin ay tila bawat tibok ng orasan na bumibilang sa huling sandali ni Elena. Nasaan ang access codes, Elena? Ibigay mo sa akin at sisiguraduhin kong hindi ka na mahihirapan sa huling sandali mo. Utos ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang dalawang nurse ay humakbang na rin papasok, sinasara ang tanging labasan. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng rehas. Sa loob ng kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Nanay Rosa na nagdarasal sa kabilang kwarto. Ito na ang sandaling itinakda niya. Wala kang makukuha sa akin, Adrian, dahil ang perang sinasabi ko ay wala sa baul ni Nanay. Ang lahat ng ebidensya ng krimen mo, ng money laundering mo, at ng unti-unting paglason mo sa akin ay kasalukuyan ng ipinapadala sa NBI at sa Board of Medicine habang nag-uusap tayo. Buong tapang na sabi ni Elena. Ang galit sa mukha ni Adrian ay napalitan ng isang nakakatakot na desperasyon. Hayop ka! Akala mo ba ay makakaligtas ka pa rito? Sumugod si Adrian kay Elena. Ang hiringgilya ay nakaturo sa kanyang leeg. Ang dalawang lalaki ay mabilis ring kumilos upang hawakan ang kanyang mga braso. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng karayom sa kanyang balat, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig mula sa likuran. Ang bawat segundo ay naging kasing bagal ng pagdaloy ng malapot na dugo. Ang takot at paniningil ay nagtagpo sa isang maliit na kusina sa probinsya, kung saan ang anino ng isang martir ay nagsimulang maging isang maniningil. Paano nga ba matatakasan ng isang mamamatay tao ang anino ng babaeng kailanman ay hindi niya nagawang patayin ng espiritu? Ang malakas na paghampas ng pinto sa pader ay naging hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi ng panlilinlang. Ang alikabok mula sa lumang kisame ay dahan-dahang nalaglag, sumasama sa mabigat na tensyong bumabalot sa kusina. Sa gitna ng liwanag ng mga flashlight na tumama sa mukha ni Adrian, pumasok ang ilang mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation sa pangunguna ni Attorney Marco. Bitawan mo ang hiringgilya, Dr. Villarreal. Itaas ang iyong mga kamay. Ang utos ni Marco ay umalingaw-ngaw, matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Natigilan si Adrian. Ang hiringgilyang puno ng lason ay nanatiling nakaturo sa leeg ni Elena. Ilang pulgada na lamang ang layo. Ang kanyang mukha ay naging parang isang ligaw na hayop na nasusukol. Nanlilisik ang mga mata, nanginginig ang mga labi, at ang pawis ay bumubuhod sa kanyang mukha. Ang dalawang lalaking kasama niya ay agad na itinaas ang kanilang mga kamay nang makitang napalilibutan na sila ng mga otoridad. Huwag kayong makialam, doktor ako. Inililigtas ko ang asawa ko. Masyado na siyang mahina. Kailangan niya ng gamot na ito. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang maskara bilang isang mapagmahal na asawa, ang kanyang paboritong papel sa loob ng 7 taon. Elena, honey, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na kailangan mo ako. Dahan-dahang iniharap ni Elena ang kanyang mukha sa asawa. Sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pagmamahal na maaari pang abusuhin. Ang nakita ni Adrian ay isang malamig na pader ng katotohanan. Ang tanging kailangan ko, Adrian, ay ang makita kang nagbabayad sa bawat patak ng lason
na itinurok mo sa akin. Mahinahon, ngunit matalim na, sabi ni Elena. Nakarecord ang lahat. Ang bawat salita mo kanina, ang pag-amin mo tungkol kay Nicole, ang balak mong patayin ako para sa insurance. Lahat iyon ay kasalukuyan ng napapakinggan ng mga otoridad sa pamamagitan ng device na nakatago sa ilalim ng lamesang ito. Nanginig ang kamay ni Adrian at ang hiringgilya ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang huling hininga ng kanyang malayang buhay. Mabilis siyang dinaluhong ng mga agent at pinadapa sa sahig. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay naging huling musika ng kanyang kasakiman. Elena, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Basura ka lang bago kita pinakasala. Bulyaw ni Adrian habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang pagmumura ay humahalo sa huni ng mga kuliglig sa gabi. Ngunit wala nang sino man ang nakinig sa kanya. Lumapit si Marco kay Elena at inilagay ang isang jacket sa kanyang mga balikat. Tapos na, Elena. Ligtas ka na. Napatingin si Elena sa pintuan ng silid ni Nanay Rosa. Lumabas ang matanda. Umiiyak at agad na niyakap ang kanyang anak. Sa bisig ng kanyang ina, naramdaman ni Elena ang tunay na paglaya. Ang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho kasabay ng pag-alis ng puting SUV ni Adrian mula sa kanilang bakuran. Ngunit bago pa man sila tuluyang makahinga ng maluwag, isang tawag ang natanggap ni Marco sa kanyang radyo. Attorney, may problema po sa Maynila. Sinubukan naming arestuhin si Nicole Imperial sa kanyang kondo, ngunit may nakapagsabi sa kanya at nakatakas siya, dala ang ilang mahahalagang dokumento at ang bata. Ang mas malala, nakatanggap kami ng ulat na ang ina ni Adrian, si Doña Belen, ay kasalukuyang nasa ospital at sinusubukang i-withdraw ang lahat ng pondo sa ilalim ng pangalan ni Elena bago pa man ito ma-freeze ng bangko. Napatingin si Elena sa kanyang laptop. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga galamay ng kasamaan ni Adrian ay nakabaon pa rin sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, nalaman ni Elena na kailangan niyang bumalik sa syudad. Hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang maniningil na kukuha sa huling sentimo ng katarungang nararapat para sa kanya. Marco, ihanda mo ang sasakyan, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Babalik tayo sa Maynila. Mayroon pa tayong kailangang tapusin. Habang nakatingin sa kadiliman ng kalsada, alam ni Elena na ang bukas ay hindi na tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga anino ng nakaraan upang tuluyang makita ang liwanag ng bagong umaga. Ang maskara ni Adrian ay nahulog na. Ngunit ang mga pira-piraso nito ay kailangan pang walisin upang ang kanyang tahanan ay maging malinis muli. Ang marangyang lobby ng Villarreal Medical Center ay balot ng bango ng mga mamahaling bulaklak at kumikinang na mga chandelier, ngunit para kay Elena, ang bawat sulok ng gusaling ito ay amoy pagkabulok at kasinungalingan. Nakatayo siya sa labas ng boardroom, suot ang isang simpleng itim na dress na lalong nagpaditinal sa kanyang bagong nahanap na lakas. Wala na ang malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang determinasyong kasing talim ng kidlat. Sa loob ng silid, naririnig niya ang matinis at mapang-aliping boses ni Doña Belen. Ang matanda ay kasalukuyang nakikipagtalo sa board of directors at sa kinatawan ng bangko. Pilit na ginagamit ang kanyang huling barahan ng panlilinlang. Hindi niyo ba naiintindihan? Ang manugang ko ay wala na sa tamang pag-iisip. Ang cancer niya ay umakyat na sa utak, kaya kung ano-anong kwento ang ginagawa niya laban sa anak ko. Bulyaw ni Doña Belen, ang kanyang boses, ay nanginginig sa desperasyon. Bilang byuda ng founder ng ospital na ito at ina ng chief surgeon, ako ang may karapatang humawak sa lahat ng pondo ni Elena habang siya ay nagpapagamot sa probinsya. Ibigay niyo sa akin ang access sa mga accounts niya ngayon din. Dahan-dahang itinulak ni Elena
ang malaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang hudyat ng pagdating ng katotohanan. Nanahimik ang lahat. Ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa babaeng nakatayo sa may pintuan. Isang babaeng akala ng lahat ay malapit ng mamatay, ngunit ngayon ay mukhang mas malakas pa sa sino mang naroon. Sa tingin niyo ba, Mama, ay mukha akong isang taong nawawala sa sarili? Ang boses ni Elena ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat na tila bumabagsak na bato sa gitna ng katahimikan. Namutla si Doña Belen. Ang hawak niyang mamahaling bag ay muntik nang malaglag sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Sinusubukang maghanap ng mga salitang isasagot, ngunit tanging putol-putol na tunog lamang ang lumabas. Elena, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa probinsya ka at naghihintay ng iyong katapusan. Lumapit si Elena sa mesa at inilapag ang isang makapal na folder sa harap ng mga board members. Nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo. Hindi lang ang pera ko, kundi pati na rin ang dangal ng ospital na ito na ginamit ninyong kasangkapan sa inyong kasakiman. Tumingin si Elena ng diretso sa kanyang biyenan. Mama, ang bawat sentimo na sinubukan ninyong i-withdraw ngayong umaga ay hindi na magagalaw. Dahil kagabi pa lamang, ang lahat ng accounts ni Adrian at ang inyong mga personal na pondo na galing sa nakaw na yaman ay naka-freeze na sa ilalim ng utos ng korte. Wala kang ebidensya. Pagsisinungaling lang ang alam mo dahil galit ka sa amin. Sigaw ni Doña Belen. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa tindi ng galit at takot. Ebidensya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Naka-record ang lahat ng transaksyon ninyo, Mama. Ang mga alahas na suot ninyo ngayon, ang kwintas na brilyante na ipinambayad ninyo sa utang ninyo sa sugal, lahat iyon ay galing sa insurance money na dapat ay para sa pagpapagamot ko. At higit sa lahat, ang mga gamot na ipinapalabas ninyong binibili para sa mga mahihirap na pasyente. Nalaman na namin na ang mga iyon ay mga peke at pasuna na inilalagak ninyo sa mga maliliit na klinika para lang makakuha ng kickback. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pandidiri. Ang reputasyon ng mga Villarreal ay gumuho sa harap mismo ng kanilang mga mata, tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Hayop ka! Pinakain ka namin! Pinatira ka namin sa bahay na yon ng libre! Ang matanda ay sumugod kay Elena. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng isang ibon na gustong manakit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang manugang, hinarangan na siya ng 2 agent mula sa NBI na kasama ni Marco. Doña Belen Villarreal, inaaresto kayo sa kasong obstruction of justice, complicity in medical fraud at money laundering. Mariing sabi ng isang agent habang inilalpat ang posa sa mga kamay ng matanda. Ang matinis na sigaw ni Doña Belen ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Ang mga pasyente at nurse ay naglabasan pinapanood ang pagbagsak ng reyna na dating nanlalait sa kanila. Habang kinakaladkad ang matanda palabas, nakita ni Elena ang takot at kahihiyan sa mga mata nito. Isang kahihiyang mas masakit kaysa sa anumang kulungan. Naiwan si Elena sa loob ng boardroom, humihinga ng malalim. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang gamot na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay nagsisimula nang sumikat ng maliwanag. Sa di kalayuan, nakita niya si Nicole Imperial na kasalukuyang pinalilibutan na rin ng mga pulis sa parking lot. Bitbit ang bata at ang kanyang mga gamit. Wala nang takas, wala nang matatataguan. Lumingon si Elena kay Marco na kanina pa nakatayo sa may pintuan ng may paghanga sa kanyang mga mata. Marco, tapos na ba talaga? Oo, Elena. Wala na ang mga anino. Ang hustisya ay hindi na lang isang pangarap. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng init at suporta.
Naglakad si Elena palabas ng ospital, hindi nalilingon pa sa nakaraan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pagdurog sa mga alaala ng sakit at panlilinlang. Sa wakas, ang mapait na reseta ay natapos na at ang tanging natitira ay ang tamis ng kalayaan at ang pangako ng isang bagong simula. Ang sikat ng araw sa probinsya ay may ibang uri ng haplos, mainit, malambot, at tila may dalang pangako ng pag-asa. Habang nakaupo si Elena sa beranda ng kanilang bahay, pinagmamasdan niya ang malawak na palayan na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hanging amihan. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak ng kape ay humahalo sa halimuyak ng sinangag na niluluto ni Nanay Rosa sa kusina. Wala na ang amoy ng alkohol, wala na ang amoy ng ospital, at wala na ang amoy ng lason. Hinawakan ni Elena ang kanyang buhok. Mas makapal na ito ngayon, itim at kumikinang, malayo sa nanunuyot na mga hibla noong siya ay unti-unting pinapatay ng sariling asawa. Ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng kulay ng rosas, at ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng anino ng takot. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang ganap na kalusugan na hindi lamang bunga ng mga halamang gamot, kundi ng kapayapaang namumugad sa kanyang puso. Lumapit si Nanay Rosa na may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Naupo ang matanda sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng katahimikan na matagal na nilang hindi natamasa. May sulat na dumating mula kay Marco, anak, mahinang sabi ni Nanay Rosa. Kinuha ni Elena ang sobre at binasa ang balita mula sa Maynila. Ang hatol ng korte ay pinal na. Si Adrian Villarreal ay nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa attempted parricide at malawakang medical fraud. Si Doña Belen naman ay napatunayang kasabwat at kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang parusa sa loob ng Correctional Institute. Si Nicole Imperial, matapos ang mahabang pagtatago, ay nadakip din at ang kanyang mga nakaw na yaman ay kinumpiska ng gobyerno upang ibayad sa mga pasyenteng kanilang niloko. Ibinaba ni Elena ang sulat. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng matinding galit o kagalakan, ngunit ang naramdaman niya ay isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang mga ito ay hindi na mahalaga. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit, ngunit hindi na rin niya hahayaang ang galit ang magdikta ng kanyang kinabukasan. Ang pagpapatawad para kay Elena ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Tapos na ang lahat, Nay. Wala nang kailangang takbuhan, bulong ni Elena. Isang marahang pagtama ng kamay sa gate ng kanilang bakuran ang bumasag sa katahimikan. Nakita nila si Marco na may dalang mga libro at isang malapad na ngiti. Madalas itong bumisita sa probinsya, hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigang naging sandigan sa gitna ng unos. Nakita ni Elena ang liwanag sa mga mata ni Marco, isang liwanag na nag-aalok ng pagkakataon para sa isang bagong uri ng pag-ibig, isang pag-ibig na nakabase sa respeto at katapatan. Ngunit alam ni Elena na hindi niya kailangang magmadali. Ang kanyang puso ay kasalukuyan pa ring tinatapos ang sarili nitong proseso ng paghihilom. Sa kasalukuyan, si Elena ay hindi na lamang isang biktima. Binuksan niya ang isang maliit na organisasyon sa kanilang bayan na tumutulong sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso at mga pasyenteng biktima ng maling sistemang medikal. Ginagamit niya ang kanyang galing sa accounting upang masiguro na ang bawat pondo ay napupunta sa mga nangangailangan. Ang bawat tagumpay ng kanyang mga tinutulungan ay tila isang haplos ng lunas sa sarili niyang mga sugat. Tumingin si Elena sa langit, kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad patungo sa kung saan nila nais. Naintindihan na niya ang aral ng kanyang masakit na karanasan. Ang buhay ay hindi sinusukat sa kung gaano tayo katagal nagtiis sa dilim, kundi sa kung paano tayo bumangon at lumikha ng sarili nating liwanag.
Ang mapait na reseta na ibinigay sa kanya ng tadhana ay naging mitya ng kanyang muling pagsilang sa ilalim ng init ng araw at sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Alam ni Elena na ang bawat bukas ay isang blangkong pahina na siya na ang may hawak ng panulat. Dahan-dahang ininom ni Elena ang kanyang tsokolate. Ninanamnam ang tamis na dulot ng kanyang kalayaan. Ang umaga ay bago, ang hangin ay malinis, at sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay ganap na ring nakauwi.